Tinutugis pa rin ang suspect sa tangkang pangahalay sa isang estudyante sa loob ng campus ng UP Diliman sa Quezon City. Isang lalaki naman ang arestado dahil sa pamboboso, panggugulo at pambabastos umano sa kanyang mga kapitbahay sa Pasig. Saksi, sina Tina Panganiban Perez at Emil Sumangin. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto si Arturo Cordova Jr. alias Turbo. Naharap siya sa 6 counts ng paglabag sa child abuse law na isinampa ng kanyang mga kapitbahay. Kwento nila, bukod sa madalas daw na pagwawala o panggugulo, yung katulog at agos pinyo. nahuli na rin umanong naboboso ang lalaki. May kinukuha kong sampay dun sa gate namin. Ngayon, may sumitsit sa akin. Pag nakita ko siya, siya. Pinagtitripan din daw nito, pati mga menor de edad na anak ng mga kapitbahay. Yung isa kong babae, lagi niyang sinusundan sa iskinita namin. Lagi niyang sinisitsitan. Tapos madalas niya sabihan ng iintayin kita paglaki. Ngayon tinutukan siya ng sumpak. Ang salita niya, ba't daw daan ng anak ko? Sakit sa akin. Yung anak ko hindi makapag-aral ng maayos. Nagsisaper yung panganay ko ng gamot. Meron siyang anxiety. Meron siyang depression na lifetime niya na yung gamot. Sinisika pa namin bakulan ng panig ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa dibdib ko. Natutuwa po kami lahat, kaya lang may kaba pa rin po. Tinatawagan ko na yung kanina yung substation commander nung nakakasakop sa area. Coordinate kami na para i-monitor nila yung area na to. Para sigurado mo. Tinutugis naman ng mga otoridad ang umatake at nagtangkang humalay sa isang estudyanteng naglalakad sa bahagi ng Ilanan Street sa UP Diliman Campus alas 11 ng gabi ng July 1. Armado umano ng patalim ang salarin. Base sa salaysay ng biktima sa PNP, itinulak siya ng suspect sa creek na ito. At habang nanlalaban ng biktima, may narinig daw ang suspect na mga paparating na tao, kaya mabilis itong tumakas. May mga security personnel na eventually nakita siya, kaya napigil yung assault at a certain time na naiwasan pa kung anumang pwede mangyari. Wala sa informasyon namin any indication that she was raped. Kumaripas na ng takbo yung umatake sa kanya. Ayon sa estudyante, matutukoy niya ang umatake sa kanya. Pinayuhan ng QCPD ang salarin na sumuko na. We look into CCTVs na possible na nakakatch ng nangyaring ito. Pina-fingernail examination yung victim. Masascience natin itong case na to. We already heightened security in that area. Ang isa naming iniisip moving forward is to perhaps provide transportation to people who want to pass by that area by a certain time. Iniutos na ng CHED sa UP ang pagtulong sa biktima at nanawagan sa sino mang may impormasyon sa insidente na ipag-alam ito sa mga otoridad. Base sa datos ng PNP, mahigit 27,000 kaso ng iba't ibang uri ng pang-aabuso o pananakit sa mga babae at menor de edad ang kanilang naitala noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Emil Sumangil ang inyong Saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.